Mainit din ho ang ulo ko pero hindi ko pa naman nagawa yun. Sabi niyo babarilin niyo talaga, Pa niya ako talaga. Susugurin niya ako. pero babarilin niyo. Sa paalam po, siyempre. Sa pagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan, pinangaralan nga ni Senator Robin Padilla itong si Mr. Wilfredo Gonzales dahil sa kanyang paglabas, pagtutok ng barel dito sa isang cyclista. At ayon nga kay Senator Robin Padilla, bilang isang responsible gun holder ay dapat ang barel ay pang-opensiba, hindi pang-defensiba. Ang ibig sabihin, hindi dapat ito nilalabas sa ganitong pagkakataon kagaya ng ginawa ni Mr. Wilfredo Gonzales at lalong uminit pa ang ulo ni Senator Robin Padilla nung sinabi nga ni Gonzales na plano niya talagang barilin itong siklista sa paa at dito pa ay lalong na high blood pa itong Senator Robin Padilla dahil nag-reason out pa nga itong si Gonzales kung bakit niya gustong barilin itong siklista. So, malungkot ako eh. Malungkot ako dahil ako isang taong nagbayad ng kasalanan ko, Sir Gonzales. Nung ako ay dumaan sa ganyang init ng ulo, bumuno ako ng 3.5 taon. Ito po kasing kaso na ipinatong sa inyo, alarm and scandal, 1 day to 1 month. Isa lang masasabi ko, Sir Gonzales, napakaswerte po ninyo. Sapagkat ito pong nangyari na to para sa akin, apektado po dito yung mga responsible gun owners. Na kami, nabanggit kanina yung muntik nga akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal, buti na may absolute pardon na ako. Nabigyan kami ng pagkakataon uli na magkaroon ng baril. Kasi baril, pwede yung depensa yan, saka sa sports. Hindi yan opensa. Hindi yan isang bagay na parang nakainom ng gin, ang tapang mo na pag may baril ka. Sana, kasi kalmado na kayo. Nung dumating kami, kalmado na kayo. Kaya hindi na kami makaporma dito. Parang ayos na kayo eh. Ayos na kayo. Ayaw magreklamo ni Sir Bandiola. Alam nyo, Sir, tama naman yung arrive mo eh. Na, sabi nga sa English, when you become a parent, having a principal is not a priority. And bilib po ako sa inyo sa oras na yun sapagkat pinoproteksyonan niyo yung pamilya niyo. Pero bilib din ako dito sa anak ninyo. Kasi itong ganap na to, sana wag nang maulit. Kasi pagka ito, walang naparusahan dito, boss. Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino, nakalusot, baka ako makalusot din. Ayun, mga kababayan po natin. So, ibig sabihin, nais talaga ni Senator Robin Padilla na makasuhan at maparusahan itong si Gonzales. Kagaya nung nangyari sa kanya na siya nga umano ay talagang nagbabad ng mahigit 3 taon sa bilibid dahil sa kanyang pagkahuli sa kanya na may mga barel. So, ito kay Gonzales umano, maswerte pa nga. Kasi ang kanyang kaso ay alarm and scandal lamang. So, isang araw, isang buwan lang umano yung parusa dito. So, ibig sabihin, napakababa lang pala itong kaso na final ng pulis laban kay Gonzales. So, maswerte pa umano. Kaya nga naman na ayaw talaga ni Senator Robin Padilla na maglabas ng barel kahit sino pa man. Lalong-lalo na napakasimpleng away kalsada. Talagang nilabas siya lang ang barel para sana magmayabang. So, nagkamali lang siya dahil may kopya pala ng CCTV at may video pa mismo na nakuha laban sa kanya. Mahirap naman mag-init-initan ng ulo dito, malamig na lahat ng ulo nyo. Pero ako talagang, chairman, malungkot ako. Malungkot ako sapagkat hindi naman sa gusto ko po kayong kaya lang, siyempre may nagawa kayo, boss eh. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Mainit din ang ulo ko, pero hindi ko pa naman nagawa yun. Hindi naman ako ganun. Suntukan lang talaga. Magbabag tayo dyan kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun. Sana, wag nang maulit ito. Tapos napanood ko po kayo, sabi nyo doon sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga.
Your Honor, i-disable ko lang siya kung talagang susugurin niyo po ako. Kasi sabing inamin naman po niya kanina na wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin nyo. Sa paalam po, siyempre, para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera tsaka maiden na rin po ako eh. Ba't po ba kayo naglabas ng baril? Eh kasi susugod po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisik yung mata niya. Ang patawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo, yung pong nabatukan ko, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para huminto lang po siya ng pagsugod sa akin. If ever susugod siya. Alam mo, Which sir, inamin naman sir, po niya. hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas, sir. Pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun kakasa ka na ng baril. Ay wag naman po. Your Honor, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Opo. Your Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng apology. Okay na po, boss. Tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang So yun nga mga kababayan po natin, nagre-reason out pa itong si Gonzales. Ngunit ayaw na ni Senator Robin Padilla ang kanyang mga rason dahil obviously ito ay napakabaluktot at puno ng kasilungalingan lamang para masabi na wala siyang kasalanan at hindi niya sinasadya yung pagbunot, pagtutok, pamamatok dito sa isang siklista. At sa ngayon mga kababayan po natin, nais ng pamunuan ng Philippine National Police na ibalik ni Gonzales ang mahigit 600,000 na kanyang nakuha umano sa PNP dahil sa kanyang sinasabi na retirement benefits. To receive his call, which is actually entitled talaga siya doon. Yung, that's basically the terminal leave earned credits na yun. Nakatanggap din siya ng 3-year lump sum pension po. 3 years. Starting 2016 up to 2019. But when we received the dismissal order, when the PRBS was able to receive the dismissal order, his monthly pension, which is supposed to start in 2019, it was not anymore activated. So, ayun, nakatanggap pa pala ng lansam itong si Gonzales mga kababayan po natin na posibleng kailangan niyang ibalik nga talaga. Hindi posible, kundi kailangan niya umano ibalik. so basically, he's not anymore receiving pension from us. Aabot daw yan sa halos 600,000 600,000 halos mga kababayan natin, so more or less. piso. We will be taking civil action against him. We have already referred this to our legal. Merong kwan sila dyan. At kaugnay naman sa tatlong pulis na nadawit nga mga kababayan po natin dahil hindi nila ginampanan ang kanilang trabaho. Kung ano man umano ang magiging desisyon ng pleb ayon kay PNP Chief Acorda Jr., ito ay kanilang tatanggapin at agad nila i-implement. So kawawang mga pulis, kawawang isang general, si Torre, na nadawit sa kabulaskugan na ginawa ni Gonzales. Kaya dapat lang talaga na parusahan ito, kunin ang pera at ikulong kung dapat ikulong itong si Gonzales at para naman pamarisang. Kasi sa ngayon marami talaga ang naglalabas ng kanilang tapang at yabang sa kalsada at parang baliwala sa kanila itong nangyari kay Gonzales. Nakaraan lang sa Valenzuela ay may naglabas na naman ng barel, yun ay civilian, pero hindi pa rin ito karapat dapat, mali pa rin ito mga kababayan. It's a composition of so many sectors. May mga legal, may mga teachers, and meron din sa religious. And the decision of the pleb is matatawag natin final and executory. At dahil na-dismiss umano siya, kailangan niya ito maibalik or mai-refund. At kapag hindi niya ito ibinalik umano, mga kababayan, ayon sa pamunuan ng Philippine National Police na namamahala nitong mga nagre-release ng mga benefits at nagpuproseso ay posibleng makasuhan itong si Gonzales. So ito na nga mga kababayan po natin, dahil sa kanyang ginawang kabulaskugan, naging patong-patong na ngayon ang kanyang problemang kakaharapin. Natanggalan na ng lisensya, ngunit hindi po tayo satisfied sa pagkatanggal ng kanyang driver license. Kasi 4 years lang pala ang parusa ng kanyang pagkatanggal ng driver license mula sa LTO. So ang kanyang kaso naman ay alarm scandal. So napaka-iksi lamang yung magiging parusa. So kasong kriminal sana para mas maparusahan itong si Gonzales, pero mukhang hindi na talaga magpa-file
itong cyclista. Pero titingnan po natin kasi ang anak nga ng cyclista ay handang magreklamo at handang tutulungan din ni Attorney Forton. Kaugnay po dyan mga kababayan po natin, sa ngayon ay gusto umano manahimik at ayaw na umano ni Gonzales ng gulo, pero dahil siya ang nagsimula ay patong-patong pa dahil patuloy pa ang investigasyon na ginagawa ng Philippine National Police patungkol sa kanyang pagka-dismiss at umaapila rin itong si Gonzales, lalo na kay Senator Bato de la Rosa na tutulungan siya dahil mali umano ang dismissal na ipinataw sa kanya. Ngunit ayon nga sa Napolcom, tama ito dahil napakarami ang kaso ni Gonzales. Iba ang na-dismiss at iba ang sinasabi niyang depensa niya na hindi siya umano dismissal. So marami. Kaya mukhang tagilid na itong si Gonzales at kailangan niya ay balik ang nakuha niyang verifieds na mahigit umano 600,000. So ika nga, ito na yung karma marisi mga kababayan po natin sa kanyang kayabangan na ginawa. So yan po yung ating update. Maraming salamat sa mga subscribers, followers po natin, tapan. Thank you so much po sa inyong lahat mga kababayan. Paalam at God bless.